Ano ba yung topic natin, maestro? Siyempre, yung umiiyak na si Mike Defensor, maabsat. Paano? Tinuluyan na. Kahapon pa actually. Tinuluyan na siya kahapon. Diyos Lord, wala na ako. Di ba? Hinamon-hamon pa. Hinihintay ko nga kung kakasuhan pa talaga ako. Ngayon, tinuluyan na siya. Putra, Diyos ko, Lord Rudy. Siya. Let's do this. Kalang. Pakinggan muna natin yung balita kaagad. Pasok. Defensor ang NBI. Nakasuhan ang isa umanong cabinet secretary at senador na investors umano sa kanyang kumpanya. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Defensor na alam ng NBI kung sino ang kanyang mga tinutukoy. Una nang nagsampa ng qualified human trafficking complaint si NBI Director Melvin Matibag laban kay Defensor kaugnay sa tinuluyan na talaga bar sa Pasig City na ginagamit umano bilang sex den. Nakapangalan sa kanyang asawa at anak ang naturang establishmento. Kung sinasabi lang, di dapat kasama rin itong mga taong to. Dapat sabihin din nila yung mga pangalan. Pangalawa, dahil nga sinasabi kong panggigipit, panggigipit. Manggigipit sila, hindi gipitin nila yung mga kasama nila. Kung talagang sincero sila doon sa kanilang kaso, di kasuhan din nila yung mga kasama nila. Para rin kay Defensor, tuta ng administrasyon si Director Matibag. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize nila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika, yung mga nagsasalita. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si NBI Director Melvin Matibag on the Melvin line. Matibag, Director, pasok. good evening. Magandang gabi po at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang gabi po. Director, first of all, your response to former Congressman Defensor saying you know the cabinet secretary and senator involved in his company? Well, unang-una Ali po, babe, shout out. pinagbasihan po ng kaso Makwan, niya shout out. yung mga dokumentong nanggaling po sa SEC. At wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. Kung sino man po yung binabanggit ng senador saka secretary, hindi ko po alam kung sino yun. Siguro po, ilahat po niya. Malaman po natin kung sino talaga. Pero sabi ko nga po, ang pinagbasihan po ng ating reklamo ay yung pong dokumento na nanggaling po sa SEC. Yung Pax Libera po, yung 5 Miles, yung pong Serene Corporation, yung Chicago KTV, doon lang po nanggaling yung ating po mga kaso. Bistado. Hindi ko po alam kung sino yung binabanggit. Bistado. Sinasabi niyang alam ng NBI. Baka mas maganda po kung pinangalanan niya. So, Director, ang sinasabi niyo po wala negative talaga at totally you don't have any knowledge on this. How solid is NBI's case against Defensor and his co-respondent, sir? Pakiulit po. How solid po yung inyong kaso laban kay Defensor? Sinunod po namin dito yung MC Circular number 20 ng DOJ na nagsasabi po na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, nakasunod po kami ron sa circular na yan na yung pong aming ebidensya ititindig po pag dinala po sa korte. Kasi ang dati pong pinagbabasihan lang is yung pong probable cause. Kami po, sinunod na namin dito yung reasonable certainty of conviction. Dokumento po ito na aming mga pinagbabasihan at sa rules and evidence po, the best evidence rule is yung written documents po, yung mga documents po na yan, unless proven na yung mga dokumento na pinipresent tayo peke po. Director, since the raid, Defensor has been saying all these are politically motivated dahil daw po sa pag-demand niyo for accountability sa flood control scandal. Now, what I'm getting is you're following the paper trail, right? So, what do you make of this defense from Defensor's camp? Well, mahirap naman po yun. Nagagawa ka ng kaso, ng problema, at meron po mga ebidensya, sasabihin mo ngayon, politika. You will cry politics pagkatapos po may pakita ebidensya. Hindi naman po titindig na depensa sa korte yung mga ganyan pong salita. Yung mga panunuya po, yung mga salita po na sinasabing ganyan, wala pong puwang sa ating pong judicial system po yan. At alam naman po dapat ni Mike Defensor yan. Kung hindi niya po alam, siguro tanungin po niya yung abogado po niya. And Director, this isn't the first time, but Defensor, tinawag niya ho kayong tuta ng Malacanang at wina-weaponize daw po ng palasyo ang NBI to hunt critics.
What can you say about this? Well, yung ganyan pong mga salita, yan po yung salita talaga. Lalo po tumitibay yung kaso dahil yung ganyan mga salita po ng mga akusado na walang malinaw po na depensa ang ilalabas. Tama. Yan po yung paningin ko po dyan. At hindi ko na po i-dignify pa yung ganyang pananalita po na yan. Dahil it will not define me, it will not define the palace, it will not define the NBI. Ang magdi-define po dyan ay yung pagkatao niya sa sinasabi po niya yan. Ang kaso pong ipinail, hindi po si Atty. Matibag ang nag-file, ang NBI po ang nag-file yan after po pag-aralan ng 2 buwan po. O dalawang buwan pa Yes, pinag-aralan. Director, No? other matters will take this opportunity to ask this. May hazing complaint na po yung 11 individuals linked to the Ateneo tragedy. How is NBI's probe going so far? At maaari niyo po bang i-share kung mayroon ng anggulong tinitingnan ng NBI? We're probably wrapping up na rin po itong investigation namin doon po tungkol dyan sa nangyari sa Ateneo basketball team. So hopefully po may submit na po namin sa DOJ yung aming po findings and recommendation. But I'd rather not make a partial or initial comment on the matters hanggat hindi po natapos ng buo at magkaroon po ng conclusion po na kabuuan. Director, last question na lang po. In your personal capacity as a lawyer, does the Ateneo tragedy constitute hazing? Bilang nandoon po sa elements ng hazing yung exposure to weather, please enlighten us, Director. Well, again, I will say, although I'm a lawyer, but if I will speak something at tayo po ay makot, I will be speaking for the entire NBI. So, I'd rather finish po the investigation bago po ako magbigay ng aking pong pahayag. Ano man po to, legal man po, factual po na issue po na usapin sa kasong ito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, NBI Director Attorney Melvin Matibag. Thank you, sir. Maraming salamat po. So natuluyan talaga kahapon mga kakabsat, no? Diyos ko po, Rudy. Nakapaw. Okay. Puntahan nga natin to. Pakita ko to. Okay. Sino ba yung mga kinasuhan dyan? Madami ata sila dyan eh. Kung di ako nagkakamali. Okay, ito. So, NBI files complaint of disqualified human trafficking versus Mike Defensor. Mga kakabsat, no? So, and others, 6 others. So, 6 pala sila. The National Bureau of Investigation, Capital Region filed a complaint against former Congressman Mike Defensor and 6 others on Friday with qualified human trafficking. The complaint was filed by NBI, NCR at the Pasig Prosecutor Office according to the GMA's report. Ito na yun, mabsat, oh. Diyos ko po. Yan na nga yun. Oh. Tingnan natin si Congressman Mike Defensor at 6 pang iba pang mga formal na sinampahan ng reklamo sa Pasig Prosecutor. Kabilang sa reklamo ng human trafficking ang mga persons accused trafficking personal laban sa isang negosyante. Among the respondents in the complaint, Defensor's wife and Julie Rose Defensor. Oh, ito yung siyempre yung asawa niya at yung anak niya. Tawit na. So, damay-damay na talaga to. No? Isang pamilya. Makukulong. Ay, grabe, no? NBI Director Matibag on Thursday said that Defensor was the chairman of the Cliff Point Development, which operates Cliff Point's quarter, where raided at KTV is located. He said that Defensor also holds 65% of the Pax Libera mining, which holds 72.97% of the Cliff Point. Ay, naku, wala na. Wala na talaga. So, wala na talaga. Wala nang lusot to. Sigurado yan. So, umiiyak-iyak yung mga garapata dito. Tingnan na lang natin, no? Hinamon di ba? Balita ko, kakasuhan niya si Mike Defensor. Sabi niya balita ko. Sabi niya dito. Wait lang. Hinamon-hamon niya. O yan, tinuluyan tuloy. Putaragis, tinuluyan. O, tapos may plano pa silang mang-hijack bukas, sa ang tawag nito? Ito, pakinggan natin. Ito. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pakinggan natin si Defensor. Hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Pati yung engineering plan, hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka makakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Kaya katawa-tawa yung mga ginagawa niya. I-file na yung kaso, at harapin namin yan. Yun, na-file na. Yung sabi niya, anong ibig sabihin nun? Wala nang ibig sabihin yun. Sabi kasi, Sir, Director Matibag po, yung Pax Development, malaki
din po yung share niya doon sa Bitcoin. So, ang anong punto niya doon? allegation niya po is, kontrolado niyo daw po yung buong operation, sir. Anong punto niya doon? So pagka may isang kumpanya, may nag-ari ng isang kumpanya, anong punto niya doon? Ano yung point? Hindi ko maintindihan. Alam mo, yung pagkatanga niya, huwag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan. Anong point? Sige, kayo, sa media, anong point doon? Anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko maintindihan. May binabanggit din na may ano daw kayo, opisina din daw dapat. Anong point? Admit po yung mga alteration. Anong point niya doon? Kung ang opisina ng ASEC, inilipat sa second floor, lumipat dito sa... Anong point niya doon? Hindi ko maintindihan eh. Wala na, sukol na. Anong point niya doon? Sir, comments na lang po tungkol dun sa drug-related activities daw po. Welcome, Dali Babes, Castro. Hindi ko rin alam mga sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon, di ba? Kung ano man yung, kung ano sinasabi niya nahuli niya, i-file niya yung kaso. Hindi ko maintindihan. Ano yung point niya sa engineering? O paglipat ng kwarto, dito para hindi tayo mahirapan na, itong building na to, yung opisina inilipat, di ba? Nagkaroon ng binago. Anong point doon? Kailangan mo ng building permit, syempre, para batayin itong building na to. Ngayon, pangalawa, assuming for example natin, yung isang establishment yan, o binili ng isang korporasyon, o may bumili, ano na ngayon naging, ano ngayon ang pinupunto niya? Sir, kung pinayan na po ang complaint, Haharapin ko. At ako, naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Nakita ko na yung video ng building. Wala Sabi daw. nila, human traffic as if isa Tandaan nyo mga absat, may body camera yung mga fan, yung raid noon, 'di ba? Ni-raid nila, nakita yung mga droga, tapos yung mga babae, 'di ba? Ilan yung babae? 54 yata ang ni-rescue nila diyan. 54. Paano mo ipagtatanggal 'yon? Diferensya, Diyos ko pa. isang prostitution din na tinatago mo, ginigipit yung mga tao, iniipit mo. Nakita nyo, very open yung area. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Pero sinasabi ko kay Director Matibag, pwede niyo akong makulong, pwede niyo akong tigilan magsalita, pero ang Pilipino, Agoy, ang Pilipino gusto nga nila makulong ka na, Diyos ko po, Rudy. Alak ng kamote. Feeling talaga nito ni Mike Defensor, no? Diyos ko po. Siya, mabsat. So, ito na, talagang tinuluyan na po itong si Mike Defensor, mga absat ni NPA Director. So, kahapon pa yan, mabsat, no? Talagang ngayon, problemado sila ngayon. Kasi, anytime soon, no, kapag lumabas yung warrant, sa kulungan silang buong pamilya, no? Ganun lang talaga yun. Alright, so yan lang muna ating unang topic. Next topic tayo, Mabsat. Again, maraming salamat sa mga bagong pasok. Shoutout sa 108 live viewers. Like naman tayo, Mabsat. Baka naman. Okay, countdown muna tayo. Here we go.